Magandang araw mga ka-Express Info. Kai Sotto mukhang delikado na hindi pa rin makakalaro sa FIBA Asia Cup ngayong August dahil sa iniindang injury, pero in the event na makakabalik si Kai ay nalalagay sa alanganin ang New Zealand dahil siguradong babawi ang Gilas with a complete lineup. With Kai Sotto back in harness, it is expected na mahihirapan na naman ang New Zealand at namimiligrong taluning muli ng Gilas. Napakarami kasing rason kung bakit muling magtagumpay ang Gilas. Unang-una ay ang pagbabalik ni Kai. Sabihin man natin maraming mga big men ang New Zealand, pero wala pa rin makakamatch up kay Kai in terms of height and skills. Isang walking mismatch si Kai against New Zealand, at dahil diyan, siguradong makukuha ng Gilas ang panalo versus Tall Blacks sa FIBA Asia Cup. Well, hindi lang si Kai ang magbabalik. Nandiyan rin ang pagbabalik ni Jamie Malonzo na bumabalik na sa kanyang laro. Bumalik na ang kanyang mobility at explosiveness at higit sa lahat, ang kanyang depensa ay maaasahan pati ang kanyang 3-point shooting. Ito rin ang unang pagkakataon under Coach Tim Cone na makompleto ang triple towers ng Gilas with Kai Sotto, Junmar Fajardo at AJ Edo. Nandyan rin ang fighting spirit ni Justin Brownlee na masusubukang muli sa August. Sa kasalukuyang PBA Finals, pinakita ni Justin Brownlee na kahit meron siyang injury, ay kaya niyang maglaro at a very high level. At ito rin ang pagkakataon ni Justin Brownlee to silence his detractors na kaya pa niyang dalhin ang Gilas sa kampyonato. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. So mukhang delikado pa rin ang sitwasyon ni Kai pagdating sa kanyang partisipasyon sa FIBA Asia Cup ngayong August. Dahil sa kanyang iniindang injury, hindi pa sigurado kung makakabalik siya sa tamang kondisyon upang maglaro. Gayunpaman, kung sakaling makabalik siya, siguradong magiging matindi ang laban dahil ang Gilas Pilipinas ay mas handa na at may kompletong lineup na magbibigay ng matinding pagsubok sa New Zealand All Blacks. Sa pagbabalik ni Kai, isang malaking advantage ang madadala niya sa kupunan. Kahit sabihin pang malalaki at malalakas ang big man ng New Zealand, wala pa rin silang panapat na kayang lumaban kay Kai pagdating sa height, skills at versatility. Bukod kay Kai, nandyan rin si Jamie Malonzo na tila bumalik na sa kanyang peak form. Nakikita na ang kanyang mobility at explosiveness, kaya't malaking tulong ito sa opensa at depensa ng Gilas. Isa sa kanyang mga pinakakilalang asset ay ang kanyang depensa at 3-point shooting. Isa pang mahalagang aspeto na dapat abangan ay ang unang pagkakataon na magiging kompleto ang triple towers ng Gilas sa ilalim ni Coach Tim Cone. Sa pagpasok ni Kai Sotto, Junmar Fajardo at AJ Edo sa lineup, magiging mas mahirap para sa New Zealand at iba pang Asian teams na lumaban sa Gilas. At hindi rin dapat natin kalimutan ang import ng Gilas na si Justin Brownlee. Sa kabila ng kanyang injury, pinakita niya sa kasalukuyang PBA Finals na kaya pa rin niyang maglaro sa mataas na antas. Ito ang magiging pagkakataon ni Justin Brownlee na ipakita sa lahat na hindi pa siya tapos at kaya pa niyang buhatin ang Gilas sa tagumpay. Bukod sa kanyang scoring ability, malaking factor din ang kanyang leadership at fighting spirit na tiyak na magpapalakas sa moral ng buong kupunan. Maliban sa pagbabalik ni Kai Sotto at iba pang mahalagang manlalaro, may iba pang dahilan kung bakit malaki ang tsansa ng Gilas Pilipinas na talunin muli ang New Zealand.
At isa na rito ang height advantage ng ating kupunan. Mas matangkad at mas athletic ang frontline ng Gilas kumpara sa kanilang mga kalaban. Ang taas ni Kai, kasama ang iba pang big men tulad ni Junmar Fajardo at AJ Edo, ay isang malaking kalamangan sa rebounding, shot blocking at interior defense. Sa basketball, mahalaga ang taas lalo na pagdating sa depensa at inside scoring. Kaya't malaking benepisyo ito para sa Gilas Pilipinas. At bukod sa taas, isa rin sa mga susi ng tagumpay ng Gilas ay ang better team chemistry. Dahil sa matagal na nilang pagsasanay at paglahok sa iba't ibang international tournaments, mas familiar na ang mga manlalaro sa sistema ni Coach Tim Cone. Ang continuity at familiarity ng sistema ng isang coach ay malaking bentahe sa laro, lalo na sa high-level competition tulad ng FIBA. Ang mas maayos na ball movement, execution ng plays at defensive rotations ay siguradong magpapahirap sa New Zealand. Mahalaga rin ang experience and depth na dala ng Gilas Rooster. Maraming veteranong manlalaro ang bahagi ng kupunan, tulad ni Junmar Fajardo, Chapit Aguilar at Scotty Thompson na may malawak na international experience. Alam na nila kung paano harapin ang pressure sa ganitong klaseng laban. Kaya mas handa sila sa mga crucial moments ng laro. At bukod sa kanila, may malalim ding bench players ang Gilas na kaya mag-step up kapag kinakailangan, kaya hindi basta-basta mapapagod ang team. Isa pang malaking factor na maaring pumabor sa Gilas ay ang home crowd advantage. Kung sa Pilipinas gaganapin ang laban, tiyak na mas magiging mataas ang moral ng ating mga manlalaro dahil sa suporta ng mga Pinoy fans. Kilala ang mga Pinoy sa pagiging passionate pagdating sa basketball at siguradong mararamdaman ito ng Gilas sa loob ng arena. Ang energy ng crowd ay may epekto sa laro dahil nakakadagdag ito ng kumpiyansa sa mga players habang nagbibigay rin ng pressure sa kalaban. At huling mahalagang aspeto ay ang defensive intensity ng Gilas. Mas pisikal at agresibo ang kanilang magiging depensa, lalo na kung kompleto ang lineup. Sa pamumuno ni Coach Tim Cone, mas organisado at epektibo ang defensive schemes ng kupunan. Ang kanilang perimeter defense ay makakatulong upang pigilan ang outside shooting ng New Zealand, habang ang kanilang inside defense ay magpapahirap sa kalaban na makapasok sa loob. Ang agresibong depensa ay susi sa pagpigil ng momentum ng kalaban at maaring magdulot ng maraming turnovers na pwedeng i-convert ng Gilas sa fast break points. Well, sa kabuuan, hindi lang pagbabalik ni Kai at iba pang key players ang magpapalakas sa Gilas laban ng New Zealand. Ang kombinasyon ng height advantage, mas matatag na team chemistry, malalim na rooster na may international experience, home crowd support, at mas physical na depensa ay magbibigay sa Gilas ng malaking posibilidad na makuha muli ang panalo.